Matandang hukluban, huwag mo nang subukang pumunta rito. Hindi kita kailangan. Mamatay ka na lang mag-isa sa katandaan. Nang mabasa ko ang mga salitang iyon sa screen ng aking cellphone noong gabi ng Disyembre, 22, parang pinunit ng isang tao ang puso ko gamit ang kanyang mga kamay. Nasa kusina ako ng aking simpleng bahay kubo, binabalot ang mga regalong inihanda ko ng mailabis na pagmamahal para dalhin sa aking anak na si William kinabukasan. Isang garapon ng aking gawang bahay na atsara, ang uri na gusto niya simula pa noong bata siya. Isang telang panali na ginugol ko ng ilang linggo sa paghabi, kahit na sumasakit ang aking mga daliri dahil sa rayuma, at isang bote ng lumang alak na iniingatan ko sa loob ng maraming taon para sa isang espesyal na okasyon. Muling binasa ng aking mga mata ang text message ng 5, 6, 10 beses. Bawat salita ay parang isang saksak. Ngunit may isang bagay sa loob ko, ang instinct ng isang ina na hindi kailanman nagkakamali, sumisigaw na mayroong isang bagay na napakasama. Hindi ako tatawagin ni William na matandang hukluban. Siya ay palaging mapagmahal, magalang. Kahit na mayroon siyang problema o naiinis sa akin, pag-uusapan niya ito. Ipapaliwanag niya. Hindi kailanman sa kanyang 32 taon ng buhay niya ako tinrato ng may ganitong kalamigan. Sinubukan kong tumawag. Sa unang pagkakataon, diretso ito sa voicemail. Sa pangalawang pagkakataon din, ang puso ko ay nagsimulang bumilis, hindi dahil sa emosyonal na sakit, ngunit dahil sa purong takot. May mali, napakasama. Tinawagan ko si Natalie, ang aking manugang. Tumunog ang telepono ng matagal bago niya sagutin nang sa wakas ay marinig ko ang kanyang boses. Agad kong nadama na may mali. Hello, Aling Elena, sabi niya, at ang kanyang boses ay nanginginig sa isang kakaibang paraan. Hindi ito ang masayahin at madaldal na Natalie na kilala ko. Ito ay isang tense, natatakot na boses. Natalie, anak, okay lang ba ang lahat? Nagpadala si William ng kakaibang text na huwag daw akong pumunta bukas. Nagkaroon ng pagtigil na tumagal ng masyadong mahaba. Narinig ko ang mabigat na paghinga sa kabilang dulo na para bang sinusubukan niyang pigilan ang mga luha o gulat. Siya. Natutulog siya ngayon. Aling Elena, nagkaroon siya ng mahirap na araw sa opisina. Sa tingin ko, mas mabuti kung hindi ka pumunta. Pagod na pagod siya. Natalie, ano ba ang nangyayari? Putol ko sa kanya, nararamdaman ang takot na sumisikip sa aking lalamunan. Nasaan kayong dalawa? Bakit ganyan ang boses mo? Nasa bahay kami. Normal ang lahat. Iyon lang. Ay. Excuse me, Aling Elena. Napakalakas ng ingay dito. May party sa bahay ng kapitbahay. Ngunit wala akong narinig na party. Ang narinig ko ng napakahina sa likod ng kanyang boses ay musika na nagpatindig ng aking balahibo. Ito ay ang mabigat at agresibong hip-hop na puno ng kalapastanganan at karahasan na kinamumuhian ni William. Hindi niya papayagan ang ganitong uri ng musika sa kanyang tahanan. At pagkatapos ay may narinig pa akong iba, isang lalaking boses, paos at agresibo, na nagsasabing, patayin niyo nga yan. Sabihin mo sa matandang hukluban na umalis na. At naputol ang tawag. Tumayo ako doon na hawak ng mahigpit ang telepono, kaya pumuti ang aking mga kamay. 70 taon ng buhay ang nagturo sa akin na magtiwala sa aking kutob. At sa sandaling iyon, bawat hibla ng aking pagkatao ay sumisigaw na ang aking anak ay nasa panganib. Ilang kapitbahay na naglalakad sa bintana at nakita akong nagulat ay sinubukang aliwin ako. Nako, Aling Elena, hayaan mo na. Lumalaki ang mga bata at kung minsan ay nagiging walang utang na loob. Ganyan talaga ang buhay. Ngunit hindi ako naniniwala sa kanila. Hindi ko kayang paniwalaan. Ang batang umiyak nang masaktan ko ang aking braso sa tindahan ng karne at iginiit na alagaan ako sa loob ng isang buong linggo. Ang lalaking nangako sa libingan ng kanyang ama na lagi niya akong aalagaan. Ang lalaking iyon ay hindi magsusulat ng mga malupit na salitang iyon. Tiningnan ko ang mga regalo sa mesa. Tiningnan ko ang aking matandang nanginginig na mga kamay. Tiningnan ko ang orasan sa dingding na nagmamarka ng halos hating gabi.
At gumawa ako ng desisyon. Kung ako ay nagkakamali, kung talagang ayaw akong makita ni William, babalik ako sa bahay at itatago ang aking sakit sa aking sarili. Ngunit kung ako ay tama, kung may masamang nangyayari sa aking anak, hindi ko kailanman mapapatawad ang aking sarili sa hindi pagpunta. Pumunta ako sa aking silid at binuksan ang drawer ng aparador, kung saan ko iniingatan ang aking mahalagang bagay. Sa likod, nakabalot sa isang lumang basahan, ay ang hunting knife na pag-aari ng aking asawa. Ito ay isang antigong piraso na may inukit na kahoy na hawakan, ang talim ay matalas pa rin kahit na pagkatapos ng lahat ng mga taong ito. Kinuha ko ito at inilagay sa ilalim ng aking porse. Hindi ako isang marahas na babae. Ginugol ko ang aking buong buhay sa pag-aalaga sa mga tao, pagpapagaling ng mga sugat, hindi pagdudulot nito. Ngunit sa gabing iyon, kung may isang taong nanakit sa aking anak, matutuklasan nila na ang isang ina na nagpoprotekta sa kanyang anak ay ang pinakamapanganib na nilalang sa mundo. Isinuot ko ang aking pinakamainit na coat, kinuha ang aking purse, at iniwan ang mga regalo. Hindi ako pupunta sa isang Christmas dinner. Pupunta ako upang iligtas ang aking anak. Pagputol sa tagapagbalita. Ang bus terminal ay halos walang tao sa oras na iyon ng gabi, ilang pasahero lamang ang natutulog sa matitigas na bangko, naghihintay ng mga bus na aalis sa mga unang oras ng umaga. Bumili ako ng tiket para sa Maynila, ang lungsod kung saan nakatira si William, 2 oras ang layo. Ang susunod na bus ay aalis sa loob ng 40 minuto. Umupo ako sa isang sulok na nakayakap sa aking purse sa aking dibdib at sinubukang mag-isip ng malinaw. Ano kaya ang nangyayari? Si William ay may magandang buhay, isang matatag na trabaho bilang isang engineer sa isang respetadong kumpanya, isang magandang bahay na binili nila ni Natalie 3 taon na ang nakalipas, isang kasal na tila masaya. O kahit na iyon ang aking iniisip. Ngunit sa mga nakaraang buwan, napansin ko na may nagbago. Si William ay mas malayo sa aming lingguhang mga tawag sa telepono, mas kaunti ang nagsasalita. Nang tanungin ko siya kung okay lang ang lahat, sinabi niyang. Ngunit ang kanyang boses ay walang parehong kagalakan tulad ng dati. Si Natalie ay tila iba rin sa ilang pagkakataon na nag-usap kami, mas kinakabahan, mas mailap. Iniugnay ko ang lahat sa stress sa trabaho, sa mga presyon ng buhay ng maisapat na gulang. Hindi ko naisip na ito ay maaaring isang bagay na maseryoso, isang bagay na mapanganib. Sa wakas ay dumating ang boss. Umakyat ako sa mga hakbang ng may kahirapan, ang aking matandang mga binti ay nagprotesta laban sa pagmamadali at pagkapagod. Nakahanap ako ng upuan sa likod at umupo sa tabi ng bintana. Ang gabi sa labas ay napakadilim. Ilang paminsan-minsang ilaw lamang mula sa mga liblib na bahay ang kumikislap sa kadiliman habang gumagalaw ang bus sa highway. Ipinikit ko ang aking mga mata, ngunit hindi ako makatulog. Patuloy na inuulit ng aking isip ang bawat detalye ng tawag kay Natalie, ang agresibong lalaking boses sa background. Sino kaya iyon? Bakit siya nasa bahay ng aking anak? At bakit natatakot si Natalie? Naisip ko ang kanyang kapatid, si Jackson. Sinabi sa akin ni William ilang buwan na ang nakalipas tungkol sa mga problemang kinakaharap ni Jackson. Nakikisalamuha sa maling barkada, palaging humihingi ng pera, nagpapakita sa bahay ng lasing. Ipinagbawal ni William si Jackson na pumasok sa kanyang tahanan pagkatapos ng isang masamang away kung saan ninakaw ni Jackson ang ilang mahalagang bagay upang ibenta para sa droga. Posible kaya na siya iyon? Bumalik kaya si Jackson? At kung gayon, ano kaya ang ginagawa niya doon? Ang takot ay lumaki sa loob ko na parang isang buhay, pumipintig na bagay. Pinisil ko ang aking porse ng mas mahigpit, nararamdaman ang balangkas ng kutsilyo sa pamamagitan ng tela. Hindi ko alam kung ano ang eksaktong madadatnan ko kapag nakarating ako doon, ngunit alam ko na kailangan kong maghanda para sa anumang bagay. Ang 2 oras ng paglalakbay ay tila isang kawalang hanggan. Nang sa wakas ay dumating kami sa bus depot sa downtown Maynila, lampas na ang 2 oras ng umaga. Bumaba ako sa bus, nararamdaman ang nakakakirot na lamig ng madaling araw na tumatago sa aking mga buto. Sumakit ang aking matandang katawan, ngunit hindi ko pinansin ang sakit.
mayroong mas mahahalagang bagay na nakataya. Pumara ako ng taksi papunta sa suburb kung saan nakatira si William. Ang driver, isang lalaking nasa edad na may antok na mukha, ay sinubukang makipag-usap, ngunit halos hindi ako sumasagot. Ako ay masyadong nakatuon sa kung ano ang darating, sa kung ano ang maaari kong makita. Nang malapit na kami sa Kalye Santan, hiniling ko sa driver na huminto mga 3 bloke ang layo. Ayokong magpukaw ng atensyon sa pamamagitan ng pagdating sa isang taksi mismo sa harap ng bahay. Binayaran ko ang pasahe at bumaba, nararamdaman ang panginginig ng aking mga binti, hindi dahil sa lamig o pagkapagod, ngunit dahil sa purong takot at determinasyon. Dahan-dahan akong naglakad sa tahimik na kalye. Ito ay isang tahimik na residential area, magagandang bahay na may maayos na damuhan. Ang ilan ay mayroon pa ring kumikislap na mga ilaw ng Pasko, na lumilikha ng isang maligayang kapaligiran na sumasalungat sa takot na nararamdaman ko sa aking dibdib. Ang bahay ni William ay nasa gitna ng bloke. Nang makita ko ito, halos tumigil ang puso ko. Lahat ng mga ilaw ay patay, ang mga kortina ay nakasara. Ngunit ang nakakatakot sa akin ay ang sasakyang nakaparada sa harap. Hindi ito ang pilak na sedan ni William. Ito ay isang itim na SUV, luma, may mga gasgas, na may tinted na mga bintana. At may isa pang kotse sa likod nito, pantay na kahina-hinala. Nagtago ako sa likod ng isang malaking puno sa bangketa sa kabilang kalye at nagmasid. Ang bahay ay ganap na madilim at tahimik. Masyadong tahimik. Ang bahay ng kapitbahay sa tabi ay may mga ilaw ng Pasko na masayang kumikislap. Ang isa pa ay may ilaw na Santa Claus sa bakuran, ngunit ang bahay ng aking anak ay tila patay, na para bang ito ay inabandona, ngunit alam ko na hindi ito walang laman. Ang mga kakaibang kotse na nakaparada doon ay patunay niyon. Naghintay ako ng mga 15 minuto na nagmamasid lamang, sinusubukang maunawaan ang sitwasyon. Ang aking katawan ay nanginginig, hindi lamang dahil sa lamig, ngunit dahil sa takot sa hindi alam. Ano ang nangyayari sa loob? Nasaan sina William at Natalie? Sa wakas, tinipon ko ang aking lakas ng loob at tumawid sa kalye. Naglakad ako ng dahan-dahan, sinusubukang gumawa ng kaunting ingay hanggat maaari. Nang malapit ako sa bintana ng sala, sinubukan kong sumilip sa pamamagitan ng isang siwang sa mga kortina. Sa una, wala akong nakita, ngunit pagkatapos ay nakasanayan ng aking mga mata ang kadiliman at nakilala ko ang mga hugis sa loob. May mga tao sa sala, kahit na 3 o 4. Nakaupo sila, na para bang nag-uusap, ngunit hindi ko marinig ang kanilang sinasabi. Nasaan si William? Nagpa siya akong umikot sa bahay. Kailangan kong makahanap ng paraan upang makapasok. Isang bukas na bintana, ilang paraan upang malaman kung ano ang nangyayari. Ang tarangkahan sa gilid na papunta sa likod bahay ay bahagyang bukas. Itinulak ko ito ng dahan-dahan, nananalangin na hindi ito gagawa ng ingay. Ito ay kumalampag ng kaunti, ngunit hindi sapat upang alertuhan ang sinuman sa loob. Ang likod bahay ay kasing dilim ng harap ng bahay. Mayroong isang maliit na shed sa sulok kung saan iniingatan ni William ang mga kagamitan at kagamitan sa paghahalaman. Ang mga likod na bintana ng bahay ay mayroon ding mga kortina na nakasara, ngunit ang isa sa kanila ay may maliit na siwang. Maingat akong lumapit at inilagay ang aking mata sa siwang. Ang nakita ko ay nagpatindig ng aking balahibo. Sa kusina, sa ilalim ng isang madilim na ilaw ay sina Natalie at isang lalaki na nakilala ko bilang si Jackson, ang kanyang kapatid. Ngunit si Jackson ay iba ang hitsura, kaysa sa aking naaalala, mas payat, na may maputlang mukha, hukot at mapupulang mata. Mayroon siyang mga bagong tatoo sa kanyang mga braso at liig, at mayroong isang baril sa mesa ng kusina sa tabi mismo ng isang bote ng alak. Si Natalie ay nakasandal sa lababo, nakataas ang mga braso, tahimik na umiiyak. Si Jackson ay agresibong kumikilos, sinasabi ang isang bagay na hindi ko marinig sa pamamagitan ng salamin. Itinuro niya siya, pagkatapos ay patungo sa sala, malinaw na kinakabahan at naguguluhan. Ngunit ang nakakatakot sa akin ay ang mapansin na wala si William doon. Wala siya sa kusina. Wala akong nakitang anino niya kahit saan. Nasaan ang aking anak?
Bigla, kinuha ni Jackson ang baril mula sa mesa. Si Natalie ay tumalon sa takot at tinakpan ang kanyang bibig ng kanyang mga kamay, pinipigilan ang isang sigaw. Hindi niya itinuro ito sa kanya, ngunit itinaas niya ang baril sa hangin habang nagsasalita na para bang gumagawa siya ng mga banta. Ang puso ko ay tumibok ng napakalakas na natakot akong marinig nila ito. Lumayo ako sa bintana at sumandal sa dingding ng bahay, sinusubukang mag-isip. Kailangan kong hanapin si William. Kailangan kong malaman kung okay lang siya, at kailangan kong gawin ito nang hindi nakikita, nang hindi inaalertuhan si Jackson at sinumang iba pa ang nasa loob. Tumingin ako sa shed sa bakuran. Ito ay nakakandado ng isang malaking bagong padlock. Kakaiba. Hindi kailanman kinakandado ni William ang shed gamit ang isang padlock. Palagi niyang sinasabi na walang anumang mahalaga sa loob, mga lumang kagamitan at paso lamang. Bakit ikakandado ito ngayon? At bakit may napakalaking lock? Lumapit ako ng dahan-dahan, tumatapak sa basang damo na nagpapahina sa aking mga hakbang. Nang malapit ako sa shed, may narinig akong isang bagay na nagpatindi sa bawat kalamnan sa aking katawan. Isang ungol, mahina, pinipigilan, ngunit hindi mapagkakamalan. Ito ay nagmumula sa loob ng shed. Iginuhit ko ang aking tainga sa lumang kahoy na pinto. Nakinig akong muli. Ito ay talagang isang ungol ng sakit. At pagkatapos, ng napakalambot, halos hindi ko ito narinig. Isang boses ang bumulong, "Please, tubig." Nakilala ko ang boses na iyon agad, kahit napaos, kahit na nasira ng sakit. Ito ang boses ng aking anak. "William," bulong ko, idinidiin ang aking bibig sa siwang sa pinto. "William, ako ito." Si nanay ito. Nagkaroon ng katahimikan sa kabilang panig. Pagkatapos ay ang tunog ng mga kadena na gumagalaw. Mga kadena? Diyos ko, ano ang ginawa nila sa kanya? "Nanay," boses ni Williams, hindi makapaniwala, desperado. "Nanay, hindi. Hindi ka maaaring narito. Kailangan mong umalis ngayon. Mapanganib." "Hindi ako pupunta kahit saan nang wala ka," sagot ko, sinusubukang pigilan ang panginginig sa aking boses. "Anong ginawa nila sa iyo? Ano ang nangyayari?" Sa pamamagitan ng siwang, narinig ko ang aking anak na nagsimulang umiyak. Hindi isang iyak ng bata, ngunit ang iyak ng isang lalaking may sapat na gulang na ganap na nasira, natalo. "Nakuha nila ako, nanay. Si Jackson at ang kanyang mga kaibigan. Ginagamit nila ang aking bahay upang itago ang droga. Nalaman ko at sinubukang pigilan ito. Sinubukan kong tawagan ang pulis, ngunit hinuli nila ako bago ko magawa. Binugbog nila ako. Nanay." Binali nila ang aking binti. Ikinadena nila ako dito. Bawat salita ay isang saksak sa aking puso. Ang aking anak, ang aking batang lalaki, ay naroon, nasaktan, nakakadena na parang isang hayop. At si Natalie, nagawa kong tanungin, kahit na halos hindi ako makapagsalita. Siya. Natatakot siya. Banta ni Jackson na papatayin siya kung hindi siya makikipagtulungan. Pinilit niya siyang ibigay sa kanya ang aking naka-unlock na cellphone. Siya ang nagpadala ng text sa iyo. Gusto niyang tiyakin na walang sinuman ang pupunta rito at sisirain ang kanyang mga plano. Ang galit na naramdaman ko sa sandaling iyon ay napakatindi na nalampasan ito kahit ang takot. Paano nila nagawa? Paano nila nagawa ito sa aking anak sa kanyang sariling tahanan? "Nanay, umalis ka na," pakiusap ni William. "Papatayin ka nila kung malalaman nilang narito ka." Si Jackson ay mataas, wala sa kontrol. Mayroon siyang baril. Sinabi niya na ilang beses na niya napapatayin niya ako sa sandaling tapos na siyang gamitin ang bahay. Sabi niya gagawin niyang parang isang aksidente. "Please, nanay. Iligtas mo ang iyong sarili. Hindi kita iiwan dito," sagot ko ng mariin, pinupunasan ang mga luha na dumadaloy sa aking mukha. "Ako ang iyong ina. Dinala kita sa mundong ito. Inalagaan kita noong maliit ka pa at may sakit. Tinuruan kitang maglakad, magsalita at hindi kita pababayaan ngayon." Tiningnan ko ang padlock. Ito ay malaki, mabigat. Walang paraan upang buksan ito ng walang susi,
ngunit ang pinto ng shed ay luma. Ang kahoy ay kalahating bulok sa ilang mga lugar, at ang mga bisagra ay mukhang kalawangin. Tumingin ako sa paligid ng bakuran, naghahanap ng isang bagay na magagamit ko. Mayroong isang crowbar na nakasandal sa likod ng dingding ng bahay, malamang na ginagamit ni William para sa ilang pag-aayos. Kinuha ko ito, nararamdaman ang malamig na bigat ng metal sa aking matandang mga kamay. Bumalik ako sa shed at ipinasok ang dulo ng crowbar sa pagitan ng pinto at ng frame sa ibaba lamang ng padlock. Hindi ko susubukang pilitin ang lock mismo, kundi sirain ang mga kalawangin na bisagra. Nanay, ano ang ginagawa mo? Bulong ni William, nagulat. Ang ingay ay magpapaalerto sa kanila. Kailangan kong magmadali, sagot ko. Huminga ako ng malalim at nagsimulang magbigay ng presyon. Ang lumang kahoy ay kumalampag, ngunit humawak. Sinubukan ko muli, inilalagay ang lahat ng bigat ng aking katawan sa crowbar. Sa pagkakataong ito, narinig ko ang isang crack. Ang isa sa mga bisagra ay bahagyang lumuwag. Patuloy akong nagtulak, hindi pinapansin ang sakit sa aking matandang mga braso, hindi pinapansin ang takot. Isa pang crack. Ang pangalawang bisagra ay nagsimulang bumigay. Kaunti na lang. Hoy, ano ang ginagawa mo? Ang boses ay nagmula sa aking likuran, paos at nagbabanta. Umikot ako at nakita ang isang lalaki na nakatayo ilang yarda ang layo. Siya ay malaki, maskulado, na may ahit na ulo at mga tatoo na sumasakop sa kanyang mga braso. Lumabas siya sa likod ng bahay at tumitingin ngayon sa akin na may ekspresyon sa pagitan ng pagkabigla at galit. Matutuwa si Jackson dito, sabi niya, sumusulong sa aking direksyon na may malupit na ngiti. Isang mausisang matandang babae na pumunta upang ilong ang kanyang ilong kung saan hindi ito nararapat. Ang aking kamay ay naghanap sa loob ng purse na nakasabit pa rin sa aking balikat. Natagpuan ng aking mga daliri ang kahoy na hawakan ng kutsilyo. Hinila ko ito at binuksan ang talim ng may mabilis na paggalaw. Ang lalaki ay huminto na nagulat. Pagkatapos ay tumawa siya. Seryoso, Lola. Babantaan mo ako ng isang maliit na kutsilyo sa kusina? May ideya ka ba kung sino ako? Ano ang ginagawa ko sa mga taong humahadlang sa aking daan? Hindi ko pakialam kung sino ka, sagot ko, hawak ang kutsilyo gamit ang parehong mga kamay upang kontrolin ang panginginig. Hinawakan mo ang aking anak. Sinaktan mo siya. At magbabayad ka para doon. Tumawa siyang muli at sumugod. Hindi ako nag-isip. Tumugon lang ako. Nang iabot niya ang kanyang kamay upang hawakan ako, sumugod ako. Hinampas ng talim ang kanyang braso. Hindi masyadong malalim, ngunit sapat na upang umatras siya na may sigaw ng sakit at pagkabigla. Damn, crazy old hag, sinugatan mo ako. Tiningnan niya ang sugat sa kanyang braso, pagkatapos ay sa akin, at ang paglibang sa kanyang mga mata ay naging purong galit. Sumugod siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito nang may buong lakas, itinatumba ako sa lupa. Tumama ang ulo ko sa matigas na damo at nakakita ako ng mga bituin. Lumipad ang kutsilyo mula sa aking kamay. Tuturuan kita kung ano ang mangyayari sa mga taong nakikipaglaro sa amin, ang ungol niya habang hinahawakan ang aking liig. Nagpumiglas ako, sinubukang kamutin, sumipa, ngunit mas malakas siya. Pinisil ng kanyang mga kamay ang aking lalamunan, pinutol ang aking hininga. Nagsimulang dumilim ang aking paningin sa mga gilid. Ito na ba ang katapusan? Mamamatay ba ako doon sa likod bahay ng aking sariling anak nang hindi nagawang iligtas siya? Hindi. Hindi ito maaaring maging ganito. Sa aking huling lakas, umabot ako sa isang bagay. Ano mang magagamit ko? Nakahanap ang aking kamay ng isang bato sa lupa. Kinuha ko ito at sinira ito laban sa kanyang ulo nang mailahat ng lakas na natitira sa akin. Naglabas siya ng ungol at lumuwag ang kanyang paghawak. Sinamantala ko ang pagkakataong itulak siya at gumulong sa gilid, umuubo, hinihingal, sinusubukang ibalik ang hangin sa aking mga baga. Umiling siya, natigilan, dumudugo mula sa isang hiwa sa kanyang noo. Butch, ano ang nangyayari doon? Boses ni Jackson mula sa bahay. Papalapit ang mabibigat na hakbang. Bumangon ang lalaking nagngangalang Butch, natatalisod,
pinaputukan ako ng isang tingin ng pagkapuot. Ngunit bago pa siya makagawa ng anumang bagay, binuksan ang likod na pinto at lumabas si Jackson, kasunod ng isa pang lalaki. Hawak pa rin ni Jackson ang baril. Ano ba ito? Tumingin si Jackson mula sa akin hanggang kay Butch. Sino ang matandang babae na ito? Nanay ni William, sagot ni Butch, pinupunasan ang dugong dumadaloy sa kanyang mukha. Inatake ako ng kutsilyo. Tumingin si Jackson sa akin nang mas malapit at nakita ko ang pagkilala sa kanyang mga mata. Nakita niya ako ng ilang beses noong tinatanggap pa rin siya ni na William at Natalie sa kanilang bahay, bago pa man nagkamali ang lahat. Elena, sabi niya, at mayroong isang bagay na mapanganib sa kanyang labis na kalmado na boses. Hindi ka dapat narito. Napakatanga mo. Pakawalan mo ang aking anak, sabi ko, tumayo sa aking mga paa nang may kahirapan. Sumakit ang aking buong katawan, ngunit tumayo ako ng matangkad. Pakawalan mo siya ngayon at umalis. May oras ka pa upang tumakbo bago ako tumawag sa pulis. Tumawa si Jackson. Ito ay isang malamig, walang humor na tunog. Hindi ka tatawag sa pulis. Alam mo kung bakit? Dahil kung sisigaw ka, kung susubukan mong tumawag sa sinuman, papatayin ko si William. Babarilin ko siya sa ulo mismo sa harap mo. At pagkatapos ay papatayin ko si Natalie. At pagkatapos ay papatayin kita. Itinutok niya ang baril sa akin. Ang puso ko ay tumitibok ng hindi mapigilan, ngunit hindi ako umatras. Bakit mo ginagawa ito? Tanong ko, sinusubukang bumili ng oras, sinusubukang mag-isip ng isang paraan upang makalabas. Si William ay kasal sa iyong kapatid. Siya ay pamilya. Pamilya. Dinura ni Jackson ang salita na parang lason. Hindi ako kailanman tinrato ni William na parang pamilya. Lagi niya akong minamaliit na para bang mas magaling siya sa akin, sa kanyang magandang bahay, sa kanyang magandang trabaho, sa kanyang perpektong maliit na buhay. Samantala, ako ay naghihirap sa mga lansangan ng walang anuman. Nang walang sinuman. Pinili mo ang landas na iyon, sagot ko. Sinubukan kang tulungan ni William ng ilang beses. Inalok kanyang bigyan ng trabaho upang tulungan kang makapasok sa isang rehab clinic, ngunit tumanggi ka. Mas pinili mo ang droga. Manahimik ka, sigaw niya, nanginginig ang kamay na may baril. Wala kang alam. Hindi mo alam kung ano ito. Lumitaw si Natalie sa pintuan, ang kanyang mga mata ay nanlalaki nang makita niya ako. Aling Elena, bulong niya, at nakita ko ang mga luha na dumadaloy sa kanyang mukha. Patawarin niyo po ako. Sinubukan kong protektahan si William, ngunit hindi ko kaya. Sinabi ni Jackson na papatayin niya siya. Papatayin niya ako. Papatayin niya tayong lahat kung hindi ako tutulong. Alam ko, anak, sagot ko ng mahina, na may baril pa rin na nakatutok sa akin. Hindi mo kasalanan. Kasalanan ko, sigaw ni Jackson. Kasalanan niya. Kung nanahimik lang siya, kung tinulungan niya ako sa simula, wala sana sa mga ito ang nangyari. Ngunit hindi, kailangan niyang umiyak, humihingi na palayain ko si William, na para bang basta ko na lang palalayain ang idiot pagkatapos niya akong makita kasama ang paninda. Anong paninda? Tanong ko, bagaman alam ko na ang sagot. Droga, matandang babae, cocaine, crack, crystal. Kilo-kilo nito. Ang aking mga kasosyo at ako ay ginagamit ang bahay ng iyong anak bilang isang distribution point sa loob ng 3 linggo. Ito ay perpekto hanggang sa dumating ang anak ng isang iyon sa bahay kahapon sa tanghali nang dapat sana ay nasa trabaho siya. Ni William na kukuha siya ng ilang araw na bakasyon bago ang Pasko. Malinaw na hindi alam iyon ni Jackson at nabigla siya. Nakita niya kaming nagbababa ng produkto, patuloy ni Jackson, ang kanyang boses ay puno ng galit. Sinubukan niyang magpakabayani. Sinabi niyang tatawag siya sa pulis. Kailangan naming turuan siya ng isang leksyon. Binali ni Butch dito ang kanyang binti gamit ang isang baseball bat. Nakakatawang pakinggan siyang sumigaw. Naramdaman kong umaakyat ang apdo sa aking lalamunan. Ang imahe ng aking anak na binugbog, na nabali ang kanyang binti, ay nagpadama sa akin ng isang galit na napakatindi na sa isang sandali ay nakalimutan ko ang takot.
Mga halimaw kayo, bulong ko. Mga survivor kami, pagtutuwid ni Jackson. At ikaw, matandang babae, ay naging problema na lang. Butch, ikulong mo siya sa shit kasama si William. Magdedesisyon ako kung ano ang gagawin sa kanilang dalawa pagkatapos naming tapusin ang pag-iimpake ng produkto. Lumapit si Butch sa akin. Naisip kong lumaban muli, ngunit nakita kong walang silbi ito. Mayroong 3 lalaki, lahat ay mas malakas kaysa sa akin, at isa sa kanila ay armado. Kung lumaban ako ngayon, papatayin ako kaagad, at pagkatapos ay walang sinuman ang tutulong kay William. Hinayaan kong hawakan ako ni Butch sa mga braso at kalagkarin ako papunta sa Pinunit niya ang natitirang bahagi ng mga bisagra na pinaluwag ko at binuksan ang pinto. Ang amoy na nagmula doon ay nagpaubo sa akin. Dugo, ihi, pawis, takot, lahat ay nahalo sa isang nakakasuka na amoy. Itinapon ako ni Butch sa loob at isinara ang pinto sa likuran ko. Iniiwan ako sa halos ganap na kadiliman. Nanay! Ang boses ni William ay nagmula sa pinakamadilim na sulok ng shed. Dahan-dahan na nasanay ang aking mga mata sa kaunting ilaw na nagmumula sa mga siwang sa pinto. At pagkatapos ay nakita ko ang aking anak. Nakaupo siya sa malamig na konkretong sahig, ang kanyang likod ay nakasandal sa dingding. Isang makapal na kadena ang humawak sa kanyang kanang bukong-bukong sa isang metal hook na nakakabit sa sahig. Namamaga, kulay ube, malinaw na nabali ang kanyang binti. Mayroong tuyong dugo sa kanyang mukha. Punit ang kanyang shirt at natatakpan ng madidilim na mansa. Ang isa sa kanyang mga mata ay napakabundat na halos hindi niya ito maibuka. Ngunit nang makita niya ako, sinubukan niyang umiti. Hi, nanay. Tumakbo ako sa kanya ng kasing bilis ng pinapayagan ng aking matandang mga binti at itinapon ang aking sarili sa kanyang tabi, mahigpit siyang niyakap upang hindi siya masaktan. Ipinatong niya ang kanyang ulo sa aking balikat at nagsimulang umiyak. Hindi ang desperadong iyak mula sa dati, ngunit isang iyak ng kaginhawahan sa hindi na nag-iisa. Anak ko, bulong ko, hinihimas ang kanyang marumi, magulong buhok. Anak ko, ano ang ginawa nila sa iyo? Hindi mahalaga, sabi niya, ang kanyang boses ay nasira. Dumating ka. Hindi ako makapaniwalang dumating ka.